Muli na namang iniintriga ngayon ng netizen ang ginawang pagtatanggol ni Kong Dan Fernandez kay Cassandra Leong sa naganap na committee hearing nitong Huwebes. Natanong muli ni Congressman Barber kung saan nag-aral o kung saan graduate si Cassandra. Tulad ng dati ay maring itinanggi ni Cassandra na nakapag-aral siya. Nang may pinakita naman na larawan si Kong Barbers na kung saan ay graduation picture ni Cassandra, ayon kay Cassandra, nagpa-picture lamang umano siya ng nakatoga. Nang tila pinipilit na paaminin ni Kong Barbers si Cassandra ay sinabi ni Dan Fernandez na wag na umanong pilitin pa si Cassandra na sagutin ito since sinabi naman na umano ni Cassandra na hindi siya nakapag-graduate. Dapat daw ay paniwalaan na lamang ito ng komite. Ito ay ayon kay Congressman Dan Fernandez. Maging ang colored hair at curly hair ni Cassie ay natanong din ni Kong Fernandez kung saan siya nagpagawa nito. Paglilinaw ni Kong ay ipinapatanong lamang daw ito ng kanyang naging director sa showbiz industry. Dahil sa mga aksyong ito ni Congressman Dan Fernandez kay Cassandra Leong ay hindi tuloy maiwasan na asa rin siya ng mga kasama nito sa komite. Bago yan, tanungin ko muna si Miss Cassandra Ong. Miss Cassandra Ong, kamusta ka na? Kamusta na ang iyong health? Good afternoon po, Mr. Chair. Okay lang po. Okay ka na? Yes po, Mr. Yung blood Chair. pressure mo, hindi na bumababa? May maintenance naman po. Okay, sige. Kasi yung huli na hearing natin ay medyo nagkaroon kayata ng hypertension, di ba? Kaya hindi tayo natuloy doon sa pagtatanong, no? Kung naalala mo lang na yung huling nandito ka, tinanong kita, no, kung saan ka nag-aral. Yun ulit ang tanong ko sa iyo ngayon. No? Saan ka nag-aral? Sa Pilipinas po. Sa Pilipinas. Opo. Anong school? Chinese school po. Chinese school? Opo. Saan? Sa Binondo. Sa Binondo? Binondo Chinese School. Anong pangalan ng Chinese school? Manila Patriotic. Yung last po ba? Ba't marami ka bang pinasukang eskwelahan? Sa elementary muna. Sige, sa elementary. Saan ka nag-aral? Elementary. Pinakalas ko po is Manila Patriotic School po. Manila Patriotic School sa Binondo. Yes po. Hindi kasi ako familiar dun sa school na yon. So, maybe Comsec, can we ask yung registration ng Manila Patriotic School na yon? Elementary, doon ka rin ba nag-aral? Elementary lang po yung inaral ko. So high school, hindi ka na tumuloy? Hindi po. Nag-aral ka na sa China? Hindi po. Hindi ka ba nag-aral sa China? Hindi ka. So, dito ka lang sa Pilipinas, elementary lang. Hanggang anong grade? Grade 6? Grade 6? Hindi po yata natapos eh. Grade 5. So, meron akong picture dito. Nakatoga ka ng graduation. Ito. Mukhang high school graduation yata to o college. Can we ask the page to please show this to Miss Cassie Ong? Anong school to? Public school po yan, ALS po. Pero po, hindi po yan natapos. Bali, parang pumunta lang ako ng ilang beses. Pero yung ALS, di ba, high school yan? Di ba yung pang high school yung ALS, di ba? Parang, alternative learning system, di ba? So, meron kang, nakarehistro ka, no, sa DepEd na nag-avail ka ng ALS. hindi ko po sure, Hindi. Mr. Chair. Kasi, paano ka naka-enroll sa ALS kung hindi ka, kasi pag nag-enroll ka, syempre, mariregister yung pangalan mo ron, di ba? Di ba? Opo. Ganda Mr. Chair. nga ng picture mo rito, graduate ka, oh. Sabi ni Ronaldin Baterna, di ba? Sa Sa Manila ito.
Ay, di ba ikaw nagsabi noon? Akala ko si Ronaldin eh. So di ba, high school graduation picture nyo to. So, Sa ALS po yan, Mr. Chair. Tapos, nakipicture lang po ako dyan. kasi uniform yata ito ng Chiang Kai-shek. Ano eh? Hindi ba? Hindi ka ba sa Chiang Kai-shek? Chiang Kai-shek Award. Oh, meron ka pang award dito eh. Oh. Merong... Oh. So, ito... bakit ka may ganitong picture? Yan. How do we show this? Ayan. Ano nga? Pakita nga kaya. Mr. Chair, in the spirit of generosity, maybe we can share the picture in our LED screens on both sides. O sige, nga. Secretariat, nga. Please. So, sige, babang inaano natin yan. So, nagpa-picture ka lang ng toga. Pakisoli daw yung cellphone ni Congressman Fernandez pagkatapos. Baka may mga picture niya, may tinatago kasi siya dyan. Okay. Mr. Chair, I would like to... Mr. Chairman, I refuse to surrender my cell phone. Okay. Because there are a lot of pictures in here that might incriminate myself. Okay, I perfectly understand your situation, Congressman Fernandez. So, And if the resource persons have manifested that this toga that she was using was used not really as a manifestation of her being a graduate of that school, then we tend to believe her. okay. So, No more taking this picture and be put in that monitor. Mr. Chair, okay. Yes, Congressman Ako. nung una po, may mga impormasyon si Honorable Fernandez na hindi ko alam eh. Ngayon, ito na naman. May kung si Madam Cassie ang nagpadala sa kanya ng picture na yan. Kasi ikaw ba nagpadala ng picture na yun kay Congressman Fernandez? Hindi po, Mr. Chair. O, sige. So, gaya ng tanong ko kanina, nasagot mo naman, sabi mo naman ay elementary, no? Pero yung picture na yun pang high school, nagpa-picture ka lang. Di ba? Okay. Saan mo ginamit yung picture na yan? Na naka-toga ka? Wala lang, para lang meron ka lang profile pic. Bali po, I think graduation po ng ALS yun. Tapos, pumunta lang po ako. Tapos, sakto may dang. So, sumali ka lang sa picture. Opo. Oo. Tapos, Pero hindi mo natapos yung ALS mo. pumasok lang ako. 2 beses, 3 beses kasi gusto ko lang po i-try. Natatandaan mo yung pangalan ng teacher na napasukan mo? Ma'am Daisy? Daisy. Opo. So, wala ka ring teacher na Rubilin ang pangalan? Wala, no? Sige. Okay, sige. That's na po. Cassandra, natatandaan mo nung last hearing, binanggit mo sa akin na meron ka atang 3 accounts sa bangko, di ba? Pero, and I ask you kung totoo yun na 3 accounts. Sabi ko 10, di ba? Then sabi mo, hindi, baka mga 3 lang. Ano ba totoo? Ilan ang account mo sa bangko? Mr. Chair, I'm not sure po. Hanggang ngayon, di ka pa rin sure. Wala naman po akong contact with... Kasi meron akong hawak dito eh. Catherine, Cassandra, meron kang 11 account, including a policy. You have a pro-life insurance? Yes, di ba? So, you have a 10 account from a policy from the pro-life. Di ba? So, sa 11 accounts mo, kasi, so ngayon, naniniwala ka na sa akin na meron kang 10 accounts. Kasi the last time that I asked you, di ba, meron kang 10, 9, 8, sabi ko, di ba? Kasi I know that you have 10 accounts eh. I'm not sure po. Hanggang ngayon, you're telling us na you're not yet sure. Yes po, Mr. Chair, kasi wala po akong
yung mga record ko po. Again, hindi ko po ma-check yung mga record ko. Saan ngayon di mo ma-check yung mga records mo? Opo. Now, you are the Whirlwind beneficial owner with the 58%. You know the transaction or financial transaction that happened with that company. Yung, kasi marami yung transaction di ba? Issue ng cheque, pasok ng pera. Kasi you have like 23 transactions doon that involves almost 211 million. And with your and also with your accounts, the 11 accounts, you have almost 198 million. So do you have an idea that almost kalahating billion yung transaction that you have transacted with your own 11 banks and your Whirlwind Corporation? Can I consult my lawyer Sige, po? yeah, go ahead. Thank you. Pakilabas nga. Yes, Asi. Mr. Chair, I You invoke your right. Opo, kasi may Yeah. money laundering na po. Sige, okay. Kasi the last time, wala ka pang kaso eh. Kaya nga sinasabi namin sa iyo, cooperate with us eh. Pero now na may kaso ka na, yan talaga yung mangyayari. Now, I will show you something, Kasi. Kasi, ito yung, now na may kaso ka na, and these are the cases that were filed sa iyo, it seems that you have transacted 198 million doon sa 11 accounts mo, and sa Whirlwind naman is almost 211 million. Yan ang umikot sa pera mo. Yan ang transaction mo. And I want to show yung kay Dwaren Wu. Si Dwaren Wu, meron siyang 7 bank accounts at meron siyang umikot na 183 million. So in other words, Mr. Chairman, Kasi, mas malaki pa yung umikot na pera sa iyo compared to Dwaren Wu. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, sino ang boss? Ikaw ba o siya? Sino ba talaga ang boss sa inyo? Wala naman po boss sa amin. Walang Mr. boss. Chair. Opo. So hindi siya ang Partnership naman po Ha? kami. Wala pong boss sa amin, Mr. Chair. partnership kayo. Opo. Pero, syempre, mas matanda siya. Pero you are the 58% owner of the Whirlwind, di ba? 58% ka eh. And kung pagbabasehan natin yung assessment doon, 2.5 billion, that's almost 1 billion plus. So, ang laking pera nun kasi, di ba? But of course, I don't want to dwell with it anymore. But in here, clearly, 20% lang si Dwaren Wu, ikaw 58%. So, there must be somebody who is the boss. Kasi kung 58% ka, 20% lang si Dwaren sa Whirlwind Corporation, so you must be the owner, majority owner, Cassandra. Yes. Kasi kung pagbabasihan mo, Mr. Chairman, tong issue ng Bamban, saka ng Porac, they are almost the same. Sa Porac, meron silang Whirlwind. Sa Banban naman, meron silang Baofu. Meron silang Sun Yen na Pogo, meron naman sa Lucky South. At dito naman sa Cagayan, meron naman silang Philippine Sanjia Steel Corporation na kung saan yun po yung nagiging kanilang legitimate na business para itago yung money laundering, including yung mga drugs na possible doon dumadaan sa port ng Cagayan de Oro City. And we need to really establish, and I have also the copy of the from PAOK, mamaya sabihin siguro ng PAOK, yung kanilang tinatawag na development, what do you call that? The business, the design of the business plan that was submitted, sa municipality or sa city of Cagayan de Oro, telling us that the design of those manufacturing company were the same as that of the Porac and the Banban. Kaya medyo malalim po itong isyong ito that we need to dwell deeply
Mr. Chairman. But for the meantime, yun muna siguro, siguro isang tanong na lang kay Cassandra. Cassandra, I'll be asking this on behalf of my former director in the movie industry, si Direk Eric Mati. He was asking me kasi, saan ka nagpasalon? Ba't nagpapakulay ng buhok? Kasi the last time you were here, hindi ganyan ang kulay ng buhok mo, saka hindi ganyan curly. Mr. Chair, ganito pa rin po yung kulay ng buhok ko since The last time? po. Hindi, kasi baka Tapos- Okay, sige. Tapos po, Oh. yung kulot po is DIY, Ginawa mo lang. Kasi baka mamaya merong salon na kami dito sa HOR, sa aming detention facility. The chairman is asking me if pwede din siyang magpakulay ng buhok doon sa facility natin. I just wanted to make it light, no, yung ating pong discussion. But if indeed there is a existing salon in the detention center, then I will be filing a resolution. Ano ba, condemning or sige, Kasi, sige. yung hair color ko, ito pa rin po naman since then. Yan ba yung po. dati? Except na lang siguro kung, di ba, nagsha-shower naman po. So, Hindi, parang naiba kasi ang kulay. Opo. Kasi everybody was trying to tell me na parang nabago yung hair mo. But ano na yun, beside the point. Parang alam na alam mo ang buhok, ang kulay ng buhok Next slide, si ni Direk. Cassie, ha? Thank you so much, Mr. Chairman. Maraming po salamat. Thank you, Congressman Dan Fernandez. Mr. Chair, sinagot po ba na Cassie yung ba't binago yung buhok? Yes, Your Honor, ang sabi niya na yun daw talaga yung kulay ng buhok niya. Parang napapansin lang ni Congressman Dan. The next